today. Hallelujah. Bakit parang hindi kayo excited ngayong afternoon na to? Come on. Come on, if you're excited for the word, give me praise. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Praise the Lord. Woo! Tingnan mo yung katabi mo kung excited yan sa salita ng Diyos. Mukha ba siyang excited sa salita ng Diyos? Hallelujah. Mukha ba siyang excited? Excited naman? O ikaw, tanungin kita, excited ka ba sa salita ng Diyos ngayong afternoon? Come on, if you're excited once again, can we just give God the praise and the honor that He receives and deserves? Hallelujah. Woo! Sabi, sobrang na-excite ako sa gagawin ng Lord this afternoon. Are you excited sa gagawin ng Panginoon? Grabe, ang dami natin. Praise God. Hallelujah. Tingnan kayo sa likod. Tignan nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Oh! Come on. Hallelujah. Bunga yan ng panalangin nating lahat. Bunga yan ng pagsisipag natin sa pag-invite. And naniniwala tayo darating ang araw, hindi na tayo magkakasya dito. Darating ang araw, magpo-provide ng mas malaking sanctuary ang Lord. Para magkasya tayong lahat kasi dadami yan. Amen. And siguro to start things off, dahil 2:32 na, mahaba-haba ang pag-uusapan natin. So please, hopefully ang bawat isa ay nagkape. At kung inaantok-antok naman yung katabi mo, maaaring alugin mo yan, gisingin mo, dahil napakahalaga ng pag-uusapan natin this afternoon. Are you ready, YDC? Amen. Are you ready, YDC? So we are on the third part. Ayan, third part na tayo ng ating unfailing faith. The believers with unfailing faith. Third part na tayo. Imagine, we are talking about Noah, we are talking about Abraham, we are talking about Moses, Joshua, and Caleb. At sino dito yung nag-grow ang pananampalataya niya? Sino dito na-experience niya yung maturity sa pakikinig ng salita ng Diyos? Sino dito naman mas tumitindi ang relationship niya kay Jesus? Amen. Hallelujah. At yun po ang ginagawa kapag meron ho tayong matinding pananampalataya sa Diyos. And let me proceed sa pag-uusapan natin dahil mahaba-haba nga ito. Allow me to share one of the story in the Bible na most of the time nane-neglect natin but it has a huge impact. Ayan. Sa mundo na ginagalawan natin ngayon. Especially sa buhay ng mga Hudyo. The reason why there are many Jews today is because of this book in the Bible na pag-uusapan natin. So this afternoon, we are going to talk about the unfailing faith of Queen Esther. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. We are going to talk about the unfailing faith of Queen Esther. And let me ask you this question before we proceed. Have you experienced in your life, at some point in your life, that God is not present? Kuya naman, nag-uumpisa pa lang tayo. Pero meron na ba sa inyo, let me just throw off this question bago tayo mag-umpisa sa topic na pag-uusapan natin. Meron na bang punto sa buhay ninyo na naranasan mo that God is not present? Yung parang tahimik si Lord. Yung parang, yung hindi mo ramdam yung presensya niya. Yung at some point, hindi mo alam ang nangyayari sa'yo. You are doing your best, you are having your devotion, nagpe-pray ka. Amen. You are reading the Word, and yet somehow, nararamdaman mo na parang absent ang Diyos sa buhay mo. Have you experienced that, YDC? Ako itataas ko yung kamay ko because I have experienced that. Raise your hand kung na-experience mo yon. Amen. I believe most of us have experienced a specific time na parang absent ang Lord sa buhay natin. And did you know, in the book that we are talking about today, in the book of Esther, there is no mention of the name God in the book. Walang mention po ng pangalan ng Diyos, walang mention about covenants, walang mention about sa mga bagay patungkol sa temple, mga offering, sacrifices, walang mga bagay na ganun na mapapansin o mababasa sa book of Esther. So what is the purpose of this book? What is the purpose? Why? Bakit natin ito pinag-aaralan ngayong hapong ito? It is because that despite of God's absence in the book, we will see His sovereign hand over His people. Na kahit na hindi mo makikita ang pangalan ng Diyos doon sa book, but still,
He is orchestrating everything for their own good. Amen. Ibig sabihin po nun, YDC, may mga pagkakataon na hindi mo man mararamdaman ng Diyos sa buhay mo. May mga pagkakataon na kahit anong pray mo o basa mo ng word, parang wala yung presensya niya, but He is working for your good. Present pa rin ang Diyos. Hindi mo man nararamdaman, pero ang presensya ng Diyos ay hindi nawawala at ginagawa niya ang lahat para sa ikakabuti mo. Purihin ang Panginoon. And dito iikot yung story. Makikita natin kung gaano ka-sovereign ang Lord and at the same time, kung papaano niya ginamit ang isang babae para mangyari yung purpose niya dito sa mundo. So we will talk about the unfailing faith of Queen Esther. So let me give you a quick background before natin babasahin yung text. So kaya basahin na po muna natin. Sige. On Esther chapter 1 verse 10 to 12, let us read the passage on Esther chapter 1 verse 10 to 12. On the seventh day, when King Xerxes was in high spirits from wine, he commanded the 7 eunuchs who served him. Ayan, kung meron kayong nag-iisip kayo ng mga pangalan ng kapatid nyo, ayan, si Mehuman, si Bista, Arbona, Bigta. O Bigta Montana, Kenny, sali ka sagling at silam, ne? Si Zethar, Carcas, to bring before him Queen Vashti, wearing her royal crown in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look at. Let us pray. Let us pray. Father, we thank you for this afternoon. Panginoon, ang hinihingi ko po sa inyo, Lord, give us clarity. This afternoon, God, open our eyes, our understanding, open our hearts, Lord, sa pagtanggap po namin ng iyong salita. Maybe some, Lord God, are in the place na parang hindi po nila ramdam ang presensya ninyo. But praise God, Lord, you are sovereign na kahit hindi ka po namin ramdam, Panginoon, you are still present. You are still there. You are watching over us. You are taking care of us. That is why we thank you. May we open our eyes this afternoon, Panginoon, sa kung anong gusto mong gawin sa buhay po namin. At magkaroon po kami ng pananampalataya na katulad po ni Queen Esther. We thank you, Lord. We praise you in Jesus' name. Everybody say, Amen. So, konting background lang sa pinag-uusapan po natin dito. This was the time that the nation, Persia, o the Medo-Persia, sumakop na sila pagkatapos ng Babylon. Dahil natapos na po yung reign ng Babylon, sino nakakaalala sa exile ng mga Israelites? Sino nakakaalala sa story na yon? Na napunta sila sa Babylon. Remember? Remember that they were exiled to Babylon dahil sa kasalanan nila, sa katigasan nila ng ulo, sinakop sila ng Babylon, at naghari si King Nebuchadnezzar. Naaalala nyo, si King Nebuchadnezzar. So this time, after the Babylons, ang nag-reign naman, ang sumakop naman sa kanila pagkatapos ng Babylon is the Medo-Persia. Pakisabi Medo-Persia. Ito yung bansa na kinabibilangan ni King Xerxes. Pwede po ba nating mapakita yung picture kung gaano kalaki yung sukat o yung reign ng hari during the time? Ayan. Wow! Ganyan kalaki yung reign, yung nasasakupan ni King Xerxes. Imagine from India up until to Egypt. Ganun kalawak ang kaharian ni King Xerxes. Mayaman hindi. Mayaman hindi. Mayaman. So makikita natin dito dahil nga yung Persia natalo na yung Babylon, dito yung Babylon na destroy na, nasakop na sila, the Babylon has fallen, sabi ng mga marami. And makikita natin dito kung papaano nag-reign si King Xerxes, specifically the Medo-Persian. So, ibig sabihin, malawak ang nasakop nila. From India up until here. Sa Turkey, sa Asia, malayo ang nasasakupan. So, almost half of the globe, nasakupan na ng Persia. Ibig sabihin, ang pagiging hari ni King Xerxes ay big time. Kapag mas marami kang nasakop na bansa, ibig sabihin, mas marami yung resources mo. Mas mayaman ka. So sa story na pinag-uusapan natin dito, may nangyaring feast para ipapakita ng hari kung gaano siya kayaman. So nagkaroon sila ng piyesta for 180 days. Yung piyesta kay Angeles, pila niyang Aldo? Sino nakakaalam? Isang araw lang. Isang Sunday lang. Tapos yung gastos pa doon, siguro nasa more or less, sabihin na natin, 10,000, andaan, no?
Makakakain ka na ng marami, makapanganak kang tibok-tibok, ay makaranop. Makapanganak kang kaldereta, you know? Di ba? Makakain ka na ng masarap na pagkain na pang piyesta. But imagine for 180 days, nagkakaroon sila ng piyesta. In the place of the king. Sa mismong Persia, sa Susa, kung saan yung pinaka-capital ng Persia. Imagine the king holding a feast, piyesta ng 180 days. And nasabi nga ng isang commentary na nabasa ko, yung 180 days daw na to, more or less, ang gastos daw nila is more than $1 million. Wow. Amazing. Amazing. More than $1 million ang gastos ng hari. Imagine this time, ano pa to? BC, before Christ. So, nung pang ancient time ito, for 180 days, they are celebrating feast. Nakakasunod po ba tayo? So, ano yung purpose? Bakit ginagawa ito ng hari? Ginagawa niya lang ito para ipakita kung gaano siya kayaman. At hindi lang yon. Hindi lang yon. Ang alak o yung baso na ginagamit ng tao na nag-a-attend sa party ng hari for 180 days, gumagamit sila ng gintong baso. Kaya I suggest you open the book of Esther, basahin nyo yun, no, tignan nyo yung mga details na sinasabi ko para maintindihan nyo siya. Imagine, bawat person, for example, tayong lahat dito, siguro sabihin na natin, nasa 350 tayong lahat today, tayong lahat ay humahawak ng basong ginto. Tapos, eto pa, para mapakita talaga natin, ma-establish natin kung gaano kayaman itong haring ito na si King Xerxes, yung pag-inom nila ng wine at their own disposal. Kung naubusan ka na ng wine, kuha ka dun. Sige. Kung nalalasing ka sa wine, gusto mo pang uminom, bahala ka. Inom ka lang sa gusto mo. Ganun sila kayaman. Mayaman hindi. Mayaman o hindi? Mayaman. Mayaman si King Xerxes. So may pagkakataon niyan na hindi lang po sila nagkaroon ng feast, pero nagkaroon na, pagkatapos ng 180 days, nagkaroon na naman ng panibagong piyesta na naman. So talagang grabe kakwalta na nine, no? Sobrang kakwalta. So after ng 180 days, nagkaroon na naman ng 7 days. Pakisabi, 7 days. 7 days of feast again. Ito naman, para naman ito sa lahat ng tao sa Persia. Ganun katindi. Mayaman hindi. Mayaman o hindi. So, question, Pastor Radley, nasaan ng Diyos? Akala ko ba sovereign siya? Anong meron? Bakit may mga pag-iinom-inom ng alak? Abangan natin as we unfold the story. Amen. Nandyan pa ba kayo? So eto na nga, dahil nga lasing na si King Xerxes, pati yung asawa nila, nagkaroon din sila ng feast. Yung asawa niya, si Queen Vashti, umiinom rin sila. May party din sila at kasama niya yung mga tawag dito, yung mga girlfriends niya, no? Yung mga kaibigan niyang babae, umiinom din sila. So imagine this, lasing na silang lahat. And then, dahil nga yung hari, basahin natin ulit yung verse 1 neto. Balik tayo sa chapter 1, verse 10. Let us go read verse 10. On the 7th day, nung lasing na ang hari, pinatawag niya si Queen Vashti. Sheesh! Patawag mo nga yung reyna ko. Yung maganda kong reyna na yun. Yun. Patawag mo siya. Ayun siya, ayun. Patawag nyo nga yung maganda kong reyna. Gusto ko siyang makita. Ayun. Gusto ko siyang makita, sabi ng hari. So inutos niya yung mga eunuchs, yung mga lingkod ng hari, para patawag si Queen Vashti. Dahil si Queen Vashti, lasing na rin, nag-refuse. Basahin natin yung next verse. But when the attendants delivered the king's command, ayaw ni Queen Vashti. Ay, paboran mo yan, malasing na. At kasi nga naman, it is possible, dahil nga maraming mga tao doon sa lugar nila, na lasing na sa alak, sa wine, posible na baka may mangyaring hindi maganda sa queen. Kaya nga nag-refuse ang queen. But, dahil nga sa naging desisyon ni Queen Vashti, nainis yung hari natin. Nainis si King Xerxes. Nainis siya, pambihira naman. At makanyani man yan, nasawa kayo, tebi sa makiramdam ka na ako, boys. Pastor. Ot na milyari.
Ayaw niya makinig sa akin. So ang nangyari, dahil nga sa galit ng hari, hindi sumunod ang asawa niya na queen, ang ginawa ng hari, naglagay siya ng decree. Ano yung decree na yon? Ito yung decree niya. Lahat ng mga lalaki sa pamilya, kailangan sila ang mauuna. Ayun. Boys, what's up? Hey. Pero sa panahon ito ng Persia, no? Pota makumana. Joke mo. So, makikita natin dito that yun na nga, nagbigay ng decree yung hari na kailangan ng mga lalaki sila magiging mataas sa household. Sila dapat ang maghahari sa household. Kasi naman, hindi ito sumusunod. So dahil nga ang nangyari, hindi sumunod si Queen Vashti, ito yung naging desisyon ng hari. O sige, bisang makiramdam ka na ako yung babae ngayon, pabating iya kay ngarap ko. Makoya, alisin natin siya sa posisyon. So, ang nangyari kay Queen Vashti, napatanggal sa posisyon. Yes. Kahit gaano siya kaganda, no? Nakita natin dyan, yung figure niya, sexy siya, maganda siyang tignan, may corona. Pero dahil nga sa ginawa niya sa hari, pinaalis. Ngayon, saan pumapasok yung sinasabi mong pagiging sovereign ng Diyos? Sa story na pinag-uusapan natin, eto na, kapatid, maghintay ka. Dahil makikita na natin kung paano kumikilos ang Panginoon, kahit na hindi natin nakikita ang pangalan niya sa libro, He is still present. And He is moving everything. Kahit na yung mga tao, meron silang sariling decision. And it is so amazing kung paano natin makikita, ina-unfold ng Lord na pakonti-konti, yung pagliligtas niya sa mga bayan niya. Specifically the Jews. Amen. YDC. Nandyan pa ba kayo? So tingnan natin yung first point natin. Esther had an unfailing faith in God because Queen Esther submitted herself to a godly person. Amen. Amen. YDC. Nandyan pa ba kayo? So, in the story that we are talking about, makikita natin dito that Queen Esther submitted herself to a godly person. Bakit? Anong meron, Kuya Rad? Anong meron sa story? Tuloy natin, no? Dahil nga si Queen Vashti napalayas na, hindi na siya winelcome sa trono, nagkaroon ngayon ng beauty pageant. Yun. Yan, no? Nagkaroon ng beauty pageant. Sige, since wala na akong reyna, ganito yung gagawin natin. Kasi yung mga alagad ng hari, pinahiya ka niyan. Sabing ganun ng mga officials ng hari. Pinahiya ka niya, hindi siya sumunod sa'yo. Alam natin ito na lang hari, ito yung gagawin natin. Maghanap tayo ng mga magagandang dalaga na pwede para sa iyo. Yun, matchmaking. Hanap tayo. Ipunin natin lahat ng mga magagandang dalaga magmula sa India, sa mga sinasakupan mo, tapos pagsama-samahin natin sila, tapos magkakaroon tayo ng pageant. Yun, no? Pwedeng pakita ulit yung mapa na sinasabi. Ayan. So imagine the person magmula dito sa pinakadulo ng India, up until here sa Egypt, ginagather nila yung mga magagandang babae para humarap at papalit sa pwesto ni Queen Vashti. Dahil nga nabalitaan ng mga babae ito, nagulat sila. Ay, burikita. Gusto ko yung trono na yon. Gusto kong maranasan yon. Gusto ko ako yung maging reyna ng Persia. Kasi nga laki ng sinasakupan ni King Xerxes. Malaki yung sinasakop niya. Gusto ko ako yung maging reyna. So yung mga maraming dalaga, sino pa yung mga dalaga dito? Yung mga magagandang dalaga? Say amen, sis! Amen, pastor! So, eto na nga, ginather yung mga magagandang dalaga para hanapin kung sino nga ba ang mapapangasawa ng hari. Sino nga ba ang maging susunod na reyna? So nagkaroon sila ng pageant, beauty pageant. At alam nyo ba ang ginawa nila para maging prepared sila sa pagharap sa hari? Ay ito. For 6 months, nakababad sila sa olive oil at myrrh. Mga pabango. So imagine for 6 months, try putting your shoes dito sa sinasabi ko. For 6 months, wala kang ibang gagawin kung hindi maliligo ng pabango at maliligo ng oil. Nag-skincare sila. Nag-rejuve. Shout out, Boss AJ, Boss Romer. Ano pa ba? Ano ba yung mga sabon na kulay orange na yon? Kojic! Nag-Kojic sila. Shout out, Boss Jello, Boss Harley.
Mga Kojic boys. Una kakawanin yung sarili ko, may Kojic ko naman eh. Una nga mag-work, unfortunately. So ang ginawa nila, nagpaganda. So for 6 months, yung mga babaeng yun, wala silang ibang ginawa para mag-prepare lang. Dinevote nila ang sarili nila to prepare. Nagpaganda, nag-makeup. Nasa story natin yan, mababasa nyo sa Book of Esther. Yung mga beauty products, ginamit nila. Yung mga magagandang products. Ano ba may mga usong products ngayon? Mintala Watson, Nagpunta sila ng MAC, namili ng lipstick. So naghanap sila ng mga beauty... Tumatawa si ate. Oo nga, seryoso. Naghanap sila ng mga beauty products. Seryoso nga ito. Basahin nyo nga kasi yung Book of Esther, makikita nyo doon na marami silang nilagay na beauty products sa sarili nila para lang maging ready sila na umarap sa hari. Pero dito niyan papasok yung isa sa mga importanteng character sa pinag-uusapan natin sa libro. Sino yon? Si Queen Esther. Makikita natin dito sa story kung paano siya ginamit ng Diyos at kung paano yung submission niya ginamit ng Diyos para ma-elevate siya. Come on. Tignan natin yung story. So, sa first point natin, let us read Esther chapter 2, verse 5 to 7. Now, there was in the citadel of Susa a Jew of the tribe of Benjamin. And again, another character, ang pangalan niya is, pakisabi Mordecai. Mordecai. So si Esther and si Mordecai, they are a vital character in the story. Pakisabi, vital. Makikita natin all throughout the book, sa pag-uusapan nating lesson this afternoon, that how God sovereignly using Esther and Mordecai to accomplish His purpose, na hindi nanenegate yung sarili nilang will. Makikita natin dito kung gaano ka-genius ang Panginoon na kahit hindi mo siya makikitang present sa book, but still He is present in the history. Makikita natin dito sa story. So, si Mordecai, meron siyang pinsan na nakababatang pinsan na ang pangalan niya na si Esther. Again, meron tayong naririnig sa Bible story, sa Bible quiz, na si Esther, pamangkin daw ni Mordecai. Sino na nakarinig doon? Say amen. So, may mga iilan. But, upon reading the book, makikita natin dito na si Mordecai, sa verse 7, had a cousin named Hadassah. Ito yung Jewish name ni Esther. At ang pangalang Esther, nanggaling po siya sa Persia. Nakuha po yung pangalan ni Esther sa Persia. So whom he had brought up because she had neither father nor mother. This young woman, who was also known as Esther, had a lovely figure. Sexy. Si Esther. Ayan. And was beautiful. Tignan mo nga yung katabi mo. Kung may lovely figure ba yan? Narinig ko yung tawa ng isa sa mga siyo ko na may lovely figure din. Hindi ko alam kung siya ba yung narinig kong tumawa, pero parang si Kalimoso yung narinig ko. So she had a lovely figure and she was beautiful. Yon. Ayan. Maganda si Esther. So ang ginawa ni Mordecai, dahil nga bata pa lamang si Esther, wala nang kanyang nanay at tatay, inalagaan niya. And hindi man natin mababasa dito sa story, but it is implied na si Mordecai, tinuturuan niya si Esther about sa mga ancestors nila in Jerusalem, in Israel. Bakit? Tignan natin ito. Kasi makikita dito sa record, sa verse 5, that a Jew was from the tribe of Benjamin. Sino ang naaalala nyo o kakilala nyo na nanggaling sa tribe ni Benjamin? Sino? Si Paul. Sino pa? Old Testament. Yan o, pinapagana ko yung mga isip ninyo. Sino? Si King Saul. Si King Saul. Siya yung pinakaunang hari sa Jerusalem. At dahil alam ni Mordecai yung lahi nila, tinuturo niya ito kay Esther. So ang ginagawa ni Esther, he was listening to his father, Mordecai. Tinuturo ni Mordecai lahat ng mga kailangang malaman ni Esther patungkol sa history nila. And makikita natin dito in the preparation kung papaano sumunod si Esther sa tito niya o sa pinsan niya na tatay na si Mordecai. Tignan niyo yung story sa Esther chapter 2 verse 20. But Esther had kept a secret her family background and nationality just as Mordecai had told her to do. Katulad ng sinabi ni Mordecai, sinundan niya. Sumunod siya, nagpasakop siya. And look at this, for she continued to follow Mordecai's instruction as she had done
when he was bringing her up. Nung pinapalaki niya si Esther, tinuturuan niya ng mga bagay patungkol sa Diyos. And Esther, because of her submission, pakisabi submission, because of Esther's submission, he was promoted by the Lord. He was promoted by the Lord. Look at this. Ito na. Magaganap na yung beauty pageant. Contestant number 1. Lalakad na sila, rarampas silang ganun, no? Iikot sila sa harapan ng hari. Papakita nila yung kagandahan nila. So they will show off their bodies. They will show off how beautiful they are. Kasi nga, ito pipili yung hari eh. Pero, nung lumabas na si Esther, ayun, ang ganda niyang tignan. Sheesh! Bakit kayo mga boys, iba yung iniisip ninyo ha? Nung makita niya na si Esther, ay may nga pabuklat siya as book. Kasi ang ganda, tignan nyo yung sinabi dito sa word ng Lord. And sa Esther 2:17, tignan nyo dito, now the king was attracted to Esther more than to any other woman. Bakit? Because she listened to her father. Amen. Why DC? Let me tell you this. This is how important submission and humility is. Submission and humility will lead you eventually to promotion. Uulitin ko yon. Submission and humility will eventually lead you to your promotion. Dahil nga si Esther, handa siyang makinig sa kung anong instruction na binibigay sa kanya ng kanyang tatay. Nagawa niya yon, sinundan niya yon, nung haharap na siya sa hari, pinili siya. So paano yon, Pastor Radley? Kasi wala naman akong tatay na Kristiyano at wala akong nanay na Kristiyano. Hey, you have something that is way, way more better. You have your CU leaders. You have your spiritual pastors. You have your pastors in the faith. You have your leaders here in the church. And the question is this. Sige, palapakan natin ng Lord. The question is this. Am I submitting to the leadership of my leader? Yun lang, sabi nga ni Pastor Joshua. Yun lang. Do I have the unfailing faith na katulad ni Esther na handang magpasubmit sa sinasabi ng leader ko? Hindi man sa leader natin o sa mga parents natin. Hello, sa mga Kristiyano dyan, na kabataan na may nanay at tatay pa. Am I under the submission of my parents? O pinangungunahan ko sila? Hello? O may tahimik tamo. Let me tell you this. Meron ako nailagay dito. Ewan ko kung nailagay dyan sa pointers. It is not a wasted investment to submit your life to godly people. It is not a wasted investment. Hindi po sayang ang pagbigay po ninyo ng panahon, ng oras, ng mga resources para mag-submit kayo sa mga godly leaders o godly people na itinalaga ng Diyos. Hindi po yan sayang. Bakit? Kasi katulad ng sinabi ko kanina, submission and humility will eventually lead you to your promotion. Ibig sabihin, nakahanda ang promotion sa iyo kapag ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Pag ikaw ay nagpapasakop sa mga taong itinalaga ng Panginoon. And the question is this, again, uulitin ko, are we submitted to our leaders? Pag sinabi ng leader mo, pututan mo na yan. Pag sinabi ba ng leader mo, wag mo na munang kakausapin yan, masasaktan ka lang, susundan ba natin sila? Amen daw. Amen kanu kay ikit miya. Kaya benekeng mol sasalikot la. Amen po, Pastor. I will submit to my leader. Iiwanan ko na po siya. Hindi na po kami magchat-chat. Hindi na po kami magkikita. Tapos kinabukasan, nag-chat lang sa'yo, nangamusta lang, ikaw naman, kamusta ka rin? Hello? Akala ko bang lalagay natin yung submission natin sa mga godly people?
Mind you why, DC, hindi po kami KJ. Amen, Pastor Joshua. Amen, Brother AJ. Wala ka po dito, pero amen, Brother AJ. Hindi po kami KJ. Hindi po namin kayo pinipigilan sa tanging bagay na makakapagpaligaya sa inyo. In fact, we are actually helping you. We are actually leading you to be the best version of yourselves. And kami po yung itinalaga ng Diyos para po sa buhay ninyo, para kapag darating na kayo sa punto na tatanggapin nyo na yung blessing na yon, ready na kayo. Ewan ko kung nagigets nyo siya. Pero ang ibig kong sabihin, kapag dumating na, yung blessing na yon, ibig sabihin hindi na siya burden sa'yo. Pagpapala na siya. Bakit? Kasi ready na yung character mo. Just like Queen Esther. Listen to this. Listen to this. Sabi sa Proverbs 19:20, listen to advice and accept discipline. Amen. Kapag sinabihan ka ng leader mo, ka magtampo. Ulitin ko for the people at the back. Kapag sinabihan ka ng leader mo, ka magtampo. Amen. Huwag kang uuwi-uwi sa inyo. Leader ko, kinain ako. Na kami buring miyabe. Lalaban niya relationship me. 12 years old pa lang kayo. Kuya, parang yung mundo, it is us against the world. 13 ka pa lang. Pinaghuhugas ka lang ng plato. Hello? Pinaghuhugas ka lang ng plato, tapos yung status mo, it is me against the world. Ano? Amen. Listen to advice and discipline. Did you know these things supposedly should not break you, but to make you? Advice and the disciplines of your parents towards you, o kaya yung mga taong nakapaligid sa iyo, especially they are godly people, will make you. Sila po ang ginagamit ng Diyos para mahubog tayo kung sino po tayo. And let me share you this. And hindi ko po ito pinagmamalaki dahil nga, glory to, hindi po siya ganun. But it is the grace of God. Biyaya po ito ng Diyos. Did you know that my life as well, no? Na ewan ko kung na-feel nyo ito, na somehow dumating din ako sa punto na parang wala ng purpose yung life ko. Because of the wrong decisions that I have made. How many of you can be honest today that she or he had made a wrong decision in her life? Na ngayon nararanasan mo yung consequences sa maling decision mo. Chinat mo yung guy, chinat mo yung girl, ngayon ipit ka na. O kaya naman may ginawa kang hindi maganda, tapos ngayon yung consequences, eto na. Sumasalubong sa'yo. Dumating na ako sa punto na parang wala na yatang mangyayari sa buhay ko. Lagi na mo makanini. Parang wala na namang mangyayari. Wala na namang magiging progress. But did you know, there are people in my life that spend time, na kinumit nila yung buhay nila sa akin to disciple me? Yes. And what I did, I listened to them. And where I am at right now, kung nasaan ako ngayon, hindi dahil lang sa kanila. I believe it is the grace of God. But God used them on where I am here right now. Dahil hindi sila sumuko sa akin. And did you know, yung mga leaders po ninyo, hindi po sila sumusuko sa inyo? Did you know that your parents as well are praying for you para lang maging successful yung buhay mo at magkaroon ng purpose? Amen. Your leaders are present here right now. And they are binibigay nila yung oras nila, panahon nila sa inyo. Every night they are crying. Para lang mag-attend ka ng church. Pleading for the Lord para bumalik ka ulit sa CU.
And most of the time, we are taking them for granted. Kaya nga mamaya, pagkatapos ng word, appreciate your leaders. Hindi ko po sinasabi ito para no, but I want you to go to your leader and specifically say to him, thank you. To her, thank you. Kasi hindi ka niya sinukuan. Kaya yung reason kung bakit ka nandyan ngayon, because she or he prayed for you. She or he is crying out for you, teaching you all the things of God, para lang ikaw ma-establish ka at magkaroon ka ng purpose sa life mo. Hindi sila sumuko sa inyo. Amen. Amen. So, anong kailangan natin gawin? We have to submit. Sino dito magsasubmit na siya sa leader niya? Sino dito magsasubmit na siya sa kanyang parents? Amen. Praise the Lord. And just like, sige, palakpakan natin ng Lord. Come on. Come on, YDC. Hey! We will submit to our leaders. We will submit to our parents. And we will submit to our pastors. Because this is the only way for you to be promoted. Ito po yung pagkakataon para sa iyo, ma-promote ka ng Panginoon kung nasaan ka man ngayon. It is through submission and humility. Say amen to that, YDC. And this is our YDC verse challenge sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Dahil ito po ay tama. Hindi dahil sila yung tama, pero dahil po ito yung tama. Amen. YDC, appreciate your parents. Ang bilis ng panahon. Ayoko mag-into details, pero please, time is running out. Napakamabilis lang ng... Imagine, next month, makikita na natin si Jose Marichan. Nakasilip na. Ang bilis lang ng panahon. Magdi-December na. Did you take time to appreciate your parents? Nagpasalamat ba kayo sa mga ginawa nilang sacrifices sa inyo? The time na nagkakandahirap sila magtrabaho for you, para lang may baon ka sa school. Yung mga ibang kabataan, wala na silang parents. They have no one to say thank you to. Wala na silang masasabihang I love you. Pero ikaw, meron ka pa. Amen. Honor your mother and your father. And this is the first commandment with the promise. Ano yung promise na yun? It may go well with you, that you might enjoy long life here on earth. Pagpapalain ka ng Lord, pahahabain niya ang buhay mo kapag inonor mo ang magulang mo. Amen, YDC? Second point, Esther had an unfailing faith in God because Queen Esther empowered herself through fasting. Ayun, eto na. Kasi may ginagawa na si Queen Esther dito. In God's sovereignty, still, there is human responsibility. Makikita natin kung paano nagsasama yung dalawang bagay na to. And, siguro to continue the story where we left off, ito na, na-promote na si Esther. Pinili na siya ng hari. Amen! Pinili na yung hari. Ito na po, ipapakilala na natin ang reyna na nanalo ng ating beauty pageant today. At ang pangalan niya ay Hadassah sa Jew and Esther on Persia. Inintroduce na ang reyna. Nanalo na si Queen Esther. Nagsisigawan ng maraming tao. Nagsisigawan ng maraming tao. Nagsisigawan ng maraming tao. Parang hindi kayo masaya para kay Esther. So yun na nga, naitalaga na si Esther. Pero may nangyaring sitwasyon. May nangyaring sitwasyon. Si Bigthan, no? Hindi si Big Jonathan, si Bigthan, si Bigthan at saka yung kasama niya, nagplot sila na patayin yung hari. Pagkatapos ng event ngayon pupunta tayo sa event na to, na yung dalawa sa mga lingkod ng hari, nagpaplano sila na patayin natin yung hari. Etong si Mordecai, tambay siya lagi sa King's Gate, narinig niya yung kwento. Bigla niyang pampira, papatinding hari. Immediately, ang ginawa ni Mordecai, lumapit siya bigla kay Esther. Sinabi niya, tingnan mo, baka bigla, may pinaplano yung dalawang taong to, ipapapatay daw nila yung hari.
Sabihin mo ito sa hari, sabi niya ganyan. So immediately si Esther narinig niya yung concern and then sinabi niya ito sa hari at napigilan ang plano ng dalawang lingkod. Ngayon, pupunta na ngayon tayo sa story na meron akong isang ipapakilalang character sa inyo. Sino kasing unang character natin? Si King Xerxes. Pangalawa, si Queen Vashti. Tapos nakilala natin si Esther, nakilala din natin si Mordecai. At meron naman akong papakilalang isang character sa story na ginamit din ng Diyos dahil sa sariling desisyon niya, ginamit siya ng Diyos. No? And somehow ako nakikita ko na napakahalaga rin pala ng presence ng taong to dito sa story na to. So kung papaano niya ginamit, kung papaano ginamit ng Lord ang buhay ng taong ito para maayos ang pagliligtas niya sa mga Hudyo. Sino yon? And the name is Haman. Pakisabi, Haman. Amen. Ayan, si Haman. Papakilala natin dito si Haman. Si Haman, ang nangyari sa kanya, isa din siyang lingkod ng hari. Nakakasunod pa kayo, YDC? Kung nakakasunod pa kayo, say amen. Praise the Lord, maaga pa. Hallelujah. Ba't papalak pa kayo? So, eto na, going back to the story. So, si Haman, isa siyang lingkod ng hari. And then, ang nangyari kay Haman, pinromote siya bigla. Pinromote siya ng hari. Mas mataas siya sa mga prinsipe ng lugar. Ganun katindi ang position ni Haman. And para lang maintindihan natin kung sino si Haman po, isa siyang Agagite. Pakisabi, Agagite. Isa pa, Agagite. Ang mga Agagite po ay nanggaling sa descendants ni King Agag na nakalaban po ni King Saul sa 1 Samuel 15. Do you remember that story? Nung hindi inubos ni King Saul lahat ng mga tao, tapos tinira niya yung hari. Yun, ninuno yun ni Haman. So ito ng time dahil nga na-promote si Haman, meron kasing patakaran sa mga Persian culture na kapag lalabas ka ng King's Gate, dapat lahat ng tao nagbabow down sa'yo. Yun, ganun. So maglalakad yan si Haman. Gwapo eh. Parang yung nasa harap nyo ngayon. Amen. Pagaling kayo may game. Joke lang. So ito na nga si Haman, maglalakad na siya. Habang naglalakad si Haman, yung mga tao lumuhod. Lumuhod sila. Nirespeto si Haman. Pero si Mordecai, nakatayo lang. Hindi niya nirespeto yung hari. So, ang nangyari, si Haman nagalit. Ba, Nina, no, hindi tayo mag-bow down ka na ako. Official ko kayo ni. Hari ako dito eh. Parang ganun yung ugali ni Haman. So, hindi nag-bow down si Mordecai. Tinanong niyan siya ni Haman, ng mga officials ni Haman, bakit hindi nag-bow down tong si Mordecai? Tapos ang sagot ni Mordecai sa kanya, kasi, Hudyo ako. I am a Jew. Tapos biglang naalala ni Haman yung history nila. Na somehow pala, way back, itong dalawang to, coincidentally, hindi ko man masasabing coincidentally, but I believe, no, naging plano to ng Diyos. Coincidentally, na parang aksidenteng nangyari, na yung ninuno nilang dalawa, magkaaway. Tapos ngayon, sa story na to, sila naman magkasama. Nag-meet silang pareho para mag-away din. Kasi nga alam ni Haman yung history na ginawa ng ninunong to. Naaalala nyo ano yung ninuno ni Mordecai? Di ba isa siyang Benjaminite? Naaalala nyo siya? Lahi siya ni King Saul. So parang may idea sila na magkaaway yung mga to. Inubos nila yung lahi ko eh. Sabing gano'n ni Haman. So nagpataw ng decree si Haman. So meron tayong decree ngayon. Ano yung decree ni Haman? Lahat ng mga Hudyo, ipapapatay natin sila. Pinuntahan niya ang hari. Ito yung gagawin natin. Mahal na hari. May mga iilang tao dito sa lugar. Sabi ni, ito si Haman, no, kausap niya yung hari. Sabing gano'n ni Haman, mahal na hari, may mga iilang tao dito sa lugar mo, dito sa kinahaharian mo, na hindi sumusunod sa mga decree mo, sa mga batas mo. Anong pwede natin gawin sa kanila? Sabing gano'n ni Haman. Paraphrase na lang, no? Pero I encourage you to read the story. Basahin niyo siya. Tapos ang sagot ng hari, ano bang pwede natin gawin sa kanila? Bakit hindi sila sumusunod sa kung ano yung patakaran natin? Ito yung naging sagot ni Haman. Alam ko na. Ipapapatay natin sila. Ipapapatay natin sila. So anong kinalaman nito sa fasting ni Queen Esther? Mamaya, kailangan muna natin i-establish yung story. So ang nangyari, ipapapatay natin sila. Dito ang nangyari, nag-cast lot sila, ang tinatawag nilang pur o dice. Pakisabi dice. Ginamit yun ni Haman, ang tinatawag nilang pur, pakisabi pur.
Gamit yon na magkaslats kung kailan nila papatayin ang mga Hudyo. At doon sa specific time na lalabas doon sa dice na yon, yun yung araw kung kailan sila papatayin lahat. Uubusin lahat ng Hudyo. Ganun siya katindi. Ang nangyari, napunta yung dice sa 12 months. So on the 12th month, lahat ng mga Hudyo, uubusin natin sila. Ganun yung decree. Ang nangyari niyan, eto na. Nabalitaan yon ni Mordecai. Yung decree na ipapapatay lahat ng mga Hudyo, kumalat sa buong Persya. Pakita ulit natin yung map, no? Let us, if okay lang, show natin yung map. So imagine sa lahat ng mga nasasakupan ni King Xerxes, ilalabas natin yung decree na yon. Na lahat ng mga Hudyo, kung makikita nyo sila, anong gagawin? Ipapapatay natin sila. So lahat sila mamamatay. Ganun ang decree. So ang nangyari, si Mordecai, pinunit ang kanyang damit dahil sa lungkot. Kasi nga, mauubos na yung mga kalahi niya. Hindi lang yon, pati yung mga kasamahan nilang Hudyo na nakatanggap ng balita, nakatanggap ng decree na mauubos sila, umiiyak din sila, nag-aayuno, they are fasting. At makikita natin dito, at even Queen Esther, nung malaman niya yung balita, anong nangyari? Bakit ka malungkot? Anong meron? Nalaman ni Queen Esther na lahat pala ng mga kalahi niya ay uubusin na. Anong kailangan nating gawin dito? Anong meron? Anong pwede nating gawin? Sinabi ni Mordecai ito sa kasamahan o sa lingkod ni Queen Esther para ihatid yung balita na lahat ng mga Hudyo, kapag hindi ka pa nag-take action, ipapapatay ka. Mauubos kayong lahat. Sabing ganon. Eto na. Papunta na tayo sa exciting part. Sabi mo sa katabi mo, papunta na tayo sa exciting part. Ang ginawa ni Queen Esther, during this time, nag-fasting po sila. They fasted. Hello, YDC. Did you know that fasting is powerful? At madalas kailangan po natin itong gawin to open our spiritual eyes. Look at this. Prayer is always part of fasting. If you don't pray during your fast, it's just another diet. Kuya, ano po yung tema ng fasting? Fasting is this. It is setting aside. It is possible na pagkain, sineset aside mo yung pagkain for a specific time or specific day, hindi ka kakain ng pagkain, hindi ka iinom ng colored drinks, o madalas yung iba, nagsiset sila ng time, minsan 3 days, 7 days, na hindi sila hahawak ng cellphone. Actually, iba-iba po yung tema o ng paano ginagawa yung fasting. Pero may specific command ang Bible or may specific pattern pag fasting ang Bible. Nasa Daniel po natin makikita yon. Or makikita naman din natin during the time that Jesus fasted na walang tubig, wala rin pagkain. Anong purpose nun? Fasting is opening our spiritual eyes. Prayer and fasting opens our spiritual eyes and makes us see the hand of God in everything. Kapag nagfa-fasting ka at nananalangin ka sa ating Panginoon, it makes you see the hand of God in everything. Pansinin ninyo, kapag ikaw ay subsob sa cellphone, nang hirap magbasa ng salita ng Diyos. Napapansin niyo yun? Kapag subsob ka na sa Reels, pag subsob ka na sa TikTok, sa Instagram, kapag kapag kukunin mo na yung Bible mo para mag-devotion ka na, ang hirap mag-focus. Why? Because we are so distracted. Pakisabi, distracted. Because we are so distracted. And what fasting does, it disciplines our mind. Dinidisiplina tayo para nga mabuksan ng spiritual na mata natin at makita natin ang pagkilos ng Diyos. Amen, YDC. Balikan natin ang storya ni Esther. Paano na to? Hindi ako pinapatawag ng hari. 30 days na. Hindi niya ako hinahanap. Anong pwede nating gawin? Mauubos tayo, sabi gano'n ni Esther kay Mordecai. And kailangan muna ng golden scepter para mapatawag ako. Kasi during those times, kapag hindi ka kailangan ng hari, tapos humarap ka sa presensya niya, pwede ka niyang ipapatay. Mamamatay ka. Remember the story of Nehemiah? Na hindi ka pwede basta-basta humarap sa hari. Pero dito sa story na to, hanggat wala yung golden scepter, hindi ka pwedeng humarap sa hari. So paano na yan? Ano na yung gagawin natin?
Si Esther at ang mga kasama niya, nag-fasting sila. And look at this verse, sa Esther chapter 4, verse 12 to 17. Nung narinig nila yung report, he sent back this answer. Sabi ni Mordecai kay Esther, do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay nasa palasyo ka, tapos yung mga kababayan mo, alam nila na Hudyo sila, huwag mong isipin na ikaw din ay maliligtas. Kailangan mong tandaan na ikaw ay Hudyo. Sabing gano'n ni Mordecai kay Esther. So he sent back this answer. And next verse, tignan natin sa next verse. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. Ibig sabihin, hindi natin mararanasan ng deliverance dito sa lugar na to kapag hindi ka kumilos. Sabing gano'n ni Mordecai kay Esther. And look at this. But you and your father's family will perish. Mauubos kayo kapag ngayon hindi ka pa rin kumilos. Kailangan mong may gawin at ano yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa iyo, kailangan mong mag-pray. You have to fast. Amen. And we are so distracted, YDC. Let me encourage you with this. Alam nyo madalas kung bakit hindi tayo nag-grow spiritually? Because oftentimes we are so distracted by many things. Distracted ka sa school, distracted ka sa schoolworks, distracted ka sa love life, distracted ka sa mga walang kwentang bagay na hindi nakakatulong sa spiritual life mo. So yung tendency kapag magsispend time ka na sa Lord, iniisip-isip mo yung mga bagay na to. Nawawala yung focus. And what fasting does is it disciplines you. Kapag wala kang kinain, wala kang ibang matatakbuhan kundi ang Panginoon. Kasi magdedepende ka sa Kanya. And look at what Mordecai says to Esther, who knows? Hindi natin alam. But you have come to your royal position for such a time as this. Anong ibig sabihin dito ni Mordecai kay Esther? Hindi natin alam na kaya ka nandyan sa posisyon ngayon, sa oras na to, sa panahon na to, ay para may magawa ka sa oras na to. Amen. It might be na kaya ka nandyan sa posisyon kung nasaan ka, nandyan ka sa school na kinabibilangan mo, nandyan ka sa workplace na kinabibilangan mo, nandyan ka sa CU na kinabibilangan mo, nag-a-attend ka sa church na kinabibilangan mo for such a time as this because God has a purpose for your life. You may not feel it right now at hindi mo man maintindihan bakit ganyan yung mga sitwasyong nararanasan mo. But let me remind you with this, that God works everything together for the good for all of those who love Him and who are called according to His purpose. Ibig sabihin, may layunin ng Diyos sa iyo. Amen. You have a purpose. You are not an accident. Hindi ka aksidente. You are created for such a time as this to show off God's glory around the world, to show off God's glory in your school, to show off God's glory in your workplace. You are there for a specific reason, and you are not an accident. Hindi ka aksidente. Ano man yung nararanasan mo ngayon, anong sitwasyon ka man nandoon, masaya ka man o hindi, you are born for such a time as this. You are meant to live for such a time as this. Amen. Ibig sabihin, itong specific na oras na meron tayo, nilagay ka ng Panginoon dito sa oras na kung nasan tayo ngayon. Dahil may gagawin siya sa buhay mo. Dahil may layunin siya. At ganun ang nangyari kay Esther. May layunin ka kung bakit ka nandyan. May purpose kung bakit ka nandyan. Hindi ka nandyan para lang ipakita mo yung posisyon na meron ka. Pero nandyan ka kasi may plano ang Diyos. Di ba? Remember the phrase na sinabi ko kanina sa inyo? Yung pinakaumpisa ng book, the reason why God is not present. God is not present on the book simply because He is working behind the scenes. He is working behind the scenes. Hindi mo man naiintindihan ang nangyayari ngayon. Sabi nga ng Panginoon, you do not understand what I am doing right now. But trust me, I have a wonderful plan for you. Hindi mo man naiintindihan ngayon kung bakit yung mga prayers mo hindi pa rin nasasagot. Pero huwag kang susuko, kapatid. Because I have a plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a better future. You will not be exiled. You will not be exiled. Hindi kayo mapapahamak. Bakit? Dahil ako ang Diyos na kasama mo. Sabing ganun ng Panginoon.
Hallelujah. So, look at the power of fasting. Anong sinabi dito ni Esther? O sige, for 3 days we will not eat. We will not drink. Lahat kami dito, pati mga kasamahan kong babae, na mga lingkod, na naglilingkod sa akin, hindi kami kakain, we will fast. Sabi ganun sa verse 16. Go together, all the Jews who are in Susa, and fast for me. Ipag-fast nyo rin ako. And sabi dito, when this is done, I will go to the king, sabi gano'n ni Esther, lalapit ako sa hari, even though it is against the law, and look at the declaration, if I perish, I perish. Kung ikakapahamak ko, pero para lang sa ikakaligtas ninyo, gagawin ko to. Haharap ako sa hari. Did you know that someone from eternity past gave his life in exchange for you? Someone from eternity past. He came down here on earth to live a perfect life para lang maligtas ka sa mga problema at kasalanan mo. Kasi ganun kanya kamahal. Who is that person? That is Jesus Christ. Si Jesus, hindi niya inisip, if I perish, I perish. Hindi. What Jesus did is this. I will give my life for you. Because I love you, says the Lord. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi po sinabi ni Jesus that I perish. But what Jesus said is this, I am willing to lay down my life for those people. Ganito siya katindi. I will lay down my life for these people despite of their sins, despite of their failures, despite of their weaknesses, I will lay down my life for them because I love them, says the Lord. Dahil minahal kita sa kabila ng mga nagawa mong pagkakasala, ibibigay ko yung buhay ko, handa akong mamatay sa krus para sa'yo dahil mahal kita, sabi ng Panginoon. And we will see Queen Esther, kaya nga nabanggit po ni Pastor Manny sa amin, which is I agree. Sinabi ni Pastor Manny sa amin that Queen Esther was a typology of Jesus Christ, kung papaano niya iniligtas ang kanyang mga kababayan. And look at this, siguro gusto ko lamang ibigay yung mga verses na to sa inyo. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3, King Jehoshaphat proclaimed the fast in Judah to seek guidance from the Lord. Ayan, nag-fast sila. Ezra declared the fast. And the people humbled themselves and they sought guidance. Ganon din sa Nehemiah 1:4. Nehemiah fasted to seek guidance. Acts 13:2-3. The disciples fasted to seek guidance. Matthew 4:2. Jesus fasted for 40 days and 40 nights to prepare himself for his mission and ministry. Take note of this, prayer and fasting opens our spiritual eyes to see the hand of God over everything. And it gives us wisdom. It gives us knowledge. It gives us understanding. And to have an unfailing faith, it is necessary for you to pray and fast. Amen. Alam nyo why this napakasarap mag-fasting? Because that is one of the moments na sobrang lapit ng Diyos sa buhay mo. Why? Kasi walang distraction. Tapos yung laman mo, patay. Walang cellphone. Actually, maganda yata, no, na ba't di kaya natin yun gawin, no, Pastor Joshua, tayong lahat, YDC? We will fast. Social media fast, no? Instagram fasting, lahat ng social media, we will turn them down and we will focus ourselves sa word and prayer. How's that? Aro, di taklaring may amen? Patay. Sabi nga, we need to die daily in order for something to grow. How will you expect your spiritual life will grow if you do not know how to die the flesh? Kung hindi mo alam kung paano i-deny yung sarili mo. Because the only way for the spirit to live is for your flesh to die. Kailangan mamatay ng flesh. And one of the ways for us to deny the self, to deny the flesh, is fasting. Amen. Faith requires us to be humble. Ayan, ewan ko kung nailagay dyan. Unfailing faith requires us to humble ourselves before the Lord. Emptying ourselves, look at this, giving room for our God to move over our lives. Ibig sabihin, when we fast, when we deny ourselves, inuubos natin ang sarili natin. We are denying ourselves, we are emptying ourselves, and we are allowing God to
to rule over our lives. Ang sinasabi natin dito whenever we fast, Lord, not my will, but yours be done. Hindi yung sarili ko ang mangyari. Hindi yung sarili ko, hindi yung sariling kagustuhan ko, but let your perfect, good, and pleasing will be done over my life. Amen. This is unfailing faith. Hallelujah. Nandyan pa kayo, YDC. Point number 3. Hallelujah. Malapit na po tayo matapos. Esther had an unfailing faith in God. Queen Esther, because Queen Esther risked her life to save the people. Ano yung sinabi ni Queen Esther? If I perish, I perish. So eto na nga. Balik tayo sa storya. So nag-fasting sila. At ang ginawa ni Esther, para lang maintindihan natin, ay ito. Tignan muna natin. Tama. Ang ginawa ni Queen Esther, basahin natin chapter 5, verse 1 to 8. Look at this. On the third day, Esther put on her royal robe. Pagkatapos ng fasting, sinuot niya na yung royal robe and stood in the inner court of the palace in front of the king's hall. Remember, wala pang golden scepter. Amen. Naaalala niyo yung sinabi ko kanina, kailangan may golden para pumunta ka sa presensya ng hari. Pero dito wala pang golden scepter. But Esther risked her life. On the third day, Esther put on the royal robes. Sinuot niya yung royal robes. She stood on the inner court of the palace in front of the king's hall, sa harap ng hari para makita siya. And the king was sitting on the throne in the hall facing the entrance. Tapos, look at the next verse. And when he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her. Bakit? Kasi nag-fasting siya. That is the power of fasting. She found favor with the king. She found favor sa lahat ng gagawin niya. Why? Because she humbled herself before God. At nung haharap na siya sa hari, kahit walang golden scepter. Remember, pwede kang mamatay pag walang golden scepter. But Queen Esther, look at what she did. She stood in the front, at the front of the king. Anong nangyari? Yung king, nagkaroon ng favor kay Esther. Nilabas niya yung golden scepter, which means favor. Nagkaroon ng favor. At ano yung sinabi ni Queen Esther? So Esther approached and touched the tip of the scepter. Ito yung sinabi ni Queen Esther sa kanya. Next verse. Then the king asked, what is it, Queen Esther? Anong gusto mo? What is it that you want? Sabing ganun dito. What is your request? Even half of the kingdom, I will give it to you. Wow. Naalala niyo yung mapa? Hindi ko napapakita, no? Pero laki ng mapa, di ba? Ang laki ng nasasakupan ni King Xerxes. Pero ito yung sinabi niya. Dahil nga nag-fasting si Esther, nag-pray siya, dahil yun yung inordain ng Panginoon, sinet ng Panginoon para magawa yung will niya dito sa mundo, ang nangyari, sinabi ng hari, o Esther, yung kalahati ng kingdom ko, ibibigay ko sa'yo. Ano yung gusto mo? Hindi nagmadali si Esther, hindi siya nagmadali na, ito yung gusto ko, hari, sagutin mo yung prayer ko. Hindi siya ganun. Ang ginawa ni Esther, she was patient. Hari, kung okay lang sa'yo, magkaroon tayo ng banquet. Kakain tayo, kasama ka, at si Haman, tawagin mo siya. So, eto na. Naaalala niyo pa si Haman? Say amen kung naaalala niyo pa si Haman. So, nangyari, nagkaroon sila kumain sila dito. So, nagkasama na sila sa table, no? Kumakain sila, umiinom sila, kasama si Haman, ang reyna at ang hari. Nakakasunod ba? YDC. So, tinanong bigla ng hari, Queen Esther, ano na yung kailangan mo? Tapos inulit pa niya. Tapos lahat ng kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Tapos anong sinabi ni Queen Esther? Mahal na hari, kung okay lang ulit, if it's okay with you, parang ganun, no? May respeto sa hari. If it's okay with you, tomorrow or the next day, magkakaroon ulit tayo ng feast kasama si Haman. Ikaw at ako, tayong tatlo. Etong si Haman yan, tuwang-tuwa. Eto na yun. Umuwi si Haman, masaya siya. Pambihira. Ako lang yung in-invite. Ako lang yung in-invite. Si Haman, nagyayabang. Nagyayabang dito si Haman kasi siya lang yung niyaya ng reyna. Tapos niyan, isang gabi, no, before we proceed sa context, isang gabi ang nangyari, ang hari, hindi siya makatulog. Hindi makatulog ang hari.
Hindi siya makatulog. Isang gabi, the king had a trouble sleeping, hindi siya makatulog. Pero prior pa that, ang ginawa ni Haman, para maintindihan po ninyo, si Haman, umuwi siya sa kanila, kinausap niya yung mga barkada niya, kinausap niya rin yung asawa niyang babae, tapos pinagkalat niya kung ano yung kung ano yung favor na meron siya sa hari. Naku lang yung in-invite, oh. Parang, ewan ko sa mga Kapampangan makanina, balo mo pare, Ana. Ya, kumingikat daw. King Palasyo. King Malacanang. Lungwal kami kanu, kayabing presidente, yan ang makanyan. Parang ganon yung setup. Ganon kagrabe yung invitation kay Haman. So umuwi siya, nagmayabang siya, pinagmamayabang niya yung nakuha niyang favor, tapos pinaalala niya yung Mordecai. Naalala niya yan si Mordecai, naalala ni Haman, pambihira. Pala, burike palang pati ni Mordecai, sabing ganon. Sabi ng mga barkada ni Haman, ganito yung gawin mo, Haman. Sige, chill ka lang dyan. Chill ka lang. Pakisabi sa katabi mo, chill ka lang. Papunta na naman tayo sa exciting part kamo sa kanya. Yan, tapigin mo. Tignan mo nga kung inaantok yan. Hindi naman? Say amen kung hindi ka naman inaantok. Misa ba, say amen, come on. Malapit na tayo sa story. So, eto na nga. Sinabi ng mga barkada ni Haman, Haman, ganito yung gawin mo. Magpatayo ka ng malaking barbecue stick, tapos itusok mo si Mordecai doon. Itusok mo siya doon. Wari mangguluyak ka. Itusok mo ka rin, sabi niya ganyan. Tapos sabi ni Haman, wow, ang gandang plano nun. Sige, gawin natin yon, itutusok natin si Mordecai doon, huhulihin natin siya. Sabi niya ganyan. Tapos niyan, pumunta na tayo dito sa verse 6 na to, na yung hari hindi siya makatulog. Nagpunta naman tayo sa senaryo na yung hari hindi siya makatulog. Ano kaya meron? Hindi makatulog yung hari. Tapos tinawag niya yung lingkod niya na magbasa ng Book of Chronicles. So kinikwento ng lingkod niya yung mga storya patungkol sa kingdom nila. Tapos naalala ng hari, teka lang. Hindi ba si Mordecai niligtas ako? Sabing ganon. Naalala niyo yung story ko kanina? Say amen kung naalala niyo pa. Na may dalawang lingkod ng hari, di ba? Nagpaplano silang patayin. Naalala bigla yun ng hari. Tapos tinanong niya yung mga alagad niya, wait lang, dito nga kayo. Binigay niyo ba yung reward ni Mordecai? May binigay ba kayo sa kanila? Niligtas niya ako. Sabing ganon ng hari. Ang sabing ganon ng mga alagad, hari, wala po kaming naibigay. Sakto naman, si Haman papasok sa palasyo. Sabi ng hari, sino yung pumapasok na yan, papasukin nyo dito? Siyempre si Haman, masaya, no? Masaya si Haman, ito na, pambihira. Mapapapatay na natin si Mordecai. Matutusok na natin siya, gagawin na natin siyang barbecue. Ito na. Kasi sasabihin niya na yun sa hari. Ito na siya, haharap na siya sa hari. Tapos niyan, si King Xerxes, tinanong niya si Haman, Haman, amen, sa tingin mo, ano yung pwede nating gawin sa taong nagligtas sa hari? Sabing ganun ni King Xerxes. Sabi naman ni Haman sa isip niya, pambihira, yako na ito. Ako na yun. Makakatanggap na yata ako ng malaking reward sa hari. Sabing ganun ni Haman. Iniisip niya, hindi niya sinasabi. Tapos, eto na nga, alam mo mahal na hari, sabi ni Haman, alam mo mahal na hari, siguro maganda, ipasuot mo sa kanya yung magandang robe na sinusuot mo. Maganda, hindi? Maganda, kasi sinusuot to ng hari. So kung pwede, yung royal robe, ipasuot natin sa kanya. Sabi ng hari, maganda yan, tama yan. Ano pang pwede natin gawin sa kanya? Tapos, yung kabayo mo na napakaganda, na inaalagaan ng mga lingkod mo, na healthy at malakas, isakay mo siya doon. Tama yan, sabi ng hari. Tama yan, maganda yung ginagawa mo. Tapos ito pa, mahal na hari, ito pa yung gagawin natin sa kanya. Sa magiting mong lingkod, na si Haman, na magiting mong lingkod, hindi niya sinasabi, no? Pasikreto niya, na nasa isip niya. Ito yung sinasabi niya. Lagyan mo siya ng royal emblem sa ulo. Yung koronang sinusuot mo, ipasuot mo rin sa kanya. Tapos ipasakay natin siya doon. Tignan niyo yung verse 8. Tignan natin yung next verse. And then ang nangyari, iikot natin siya sa palasyo, tapos lahat ng mga tao ay isisigaw. Ito, ano yung isisigaw nila? This is what the king does for the someone he wishes to honor.
Sabay-sabay nilang isisigaw to. Sige, sabay-sabay tayo. In 1, 2, 3. This is what the king does for someone he wishes to honor. Ito yung gagawin sa gustong i-honor ng hari. Sabing ganun. Ay, tama ka, sabi ng hari. Maganda yung suggestion mo, Haman. Sabing ganun. Ito na si Haman, nag-e-expect na siya. Pambihira, makakasakay na ako ng magandang kabayo. Tapos bigla, ito na yung plot twist. Ipatawag mo si Mordecai, gawin mo lahat yan sa kanya. Plot twist. Pambira ng mga kanyang Mordecai. Ay sabi ni Haman, pambira. Ang nangyari, si Haman, pinatawag niya si Mordecai ng malungkot. Kenny ka. Uy, Chawo. Sabi na, sulod kay ni. Isipin niyo to, si Haman na gustong ipapatay si Mordecai. No? Dahil sa kayabangan niya, ang ginawa niya, siya yung nagsuot ng robe. Tapos, isinakay niya pa si Mordecai sa kabayo. Hindi lang yun. Ipinasuot din ni Haman yung korona sa ulo ni Mordecai. Hindi lang yun. Inikot pa ni Haman sa buong palasyo si Mordecai. Kasama ring sumisigaw si Haman. And this is what the king does to whom he wishes to honor. Ulit-ulit niyang sinasabi yon habang iniikot niya sa palasyo si Mordecai. Imagine that kind of thing. Nagkaroon ng great reversal bigla ang story. So anong nangyari? Paano naligtas? Ang tao kasi ito na eh. Ang nangyari pala pagkatapos nun, pagbaba ni Mordecai, bigla nang dumating yung dalawang lingkod ng hari. Oh, Haman, pinapatawag ka na, kakain na kayo. Naalala niyo yung feast? Yung fiesta? Tara, sama ka sa amin. Bigla siyang hinila. O ito. Nandyan yung hari, si Queen Esther, umiinom sila ng alak, kumakain. Ninano ka, Haman, at makanya kay tsura. Pira na. Yako dapat yung sasakay kitang kabayo, Ana. Yako dapat yung susulot ka rin. Tapos niyan, eto na. Yung hari nagtanong na kay Queen Esther. O Queen Esther, ano na kasi yung request mo? Di ba may hinihingi ka sa akin? Ano yung nais mo mangyari? Kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo, sabi ni King Xerxes kay Esther. Ang nais ko po, mahal na hari, ay maligtas ang lahat ng aking mga kababayan. Yun ang aking gusto. Dahil meron ako nabalitaan na meron daw nagpapapatay sa kanila. May mga tao daw na gustong pumatay sa aking mga kababayan. Sabing gano'n ni Queen Esther, nagsumbong siya. Tapos sabi ng hari, sino naman ang siraulong gagawa nun sa'yo? Sino ang siraulong nagtatakang pumatay para sa'yo? Ay, pumatay sa'yo, sabing gano'n ng hari. Tapos sabi ni Esther, alam niyo sabi niya, ining taong ini, ano makanyan. Itong taong to gusto niya akong ipapatay. Si Haman na nangyari, menimutlaya. Ayan o, Esther replied, this wicked Haman is our adversary and our enemy. And Haman grew pale with fright. May takot niya. Alam niyo yung ginawa kay Haman, hindi ko na lang babasahin dito sa verse, pero mag-wrap up na tayo. Ang ginawa sa kanya, sabi ng hari, ika pala yung bisang mag-abuso kayong asawa ko, na makanyang sabing ganun. Eh yung mga yunok, nakikita na yung galit ng hari. Nakikita na naiinis na. Si King, ang ginawa sa kanya, alam niyo sa mga execution, may sinuot sa kanya na bag sa ulo. Tinaling ganun, tapos kinuha na siya. Tapos, sabing ganun ng mga tao sa kanya, mabilis na lamang to. Sabing ganun, mahal na hari, yang si Haman na yan, tignan nyo yung plot twist, yang si Haman na yan, nagpagawa yan ng mataas na barbecue stick. May pinagawa yung barbecue stick. Tapos ang plano niya, si Mordecai dapat ang ilalagay doon. Anong sabi ng hari? Makantaya pala buringgawan? O sige, itusok yay Haman kahit ang barbecue stick ay ito. Itinusok bigla si Haman. At ang nangyari dito, humupa yung galit ng hari. So, paano niyan, Pastor Radley? Nasaan dito kung paano naligtas ni Esther ang bansang Israel? Look at this. Ang nangyari, dahil nga yung decree nandyan pa rin. Kumakalat pa rin sa buong Persia yung decree. Ang ginawa nila, sige,
Mahal na hari, since hindi na natin mapipigilan ang decree na nilagay mo, ito yung gagawin natin. Magpapataw tayo ulit ng decree, tapos lahat ng mga Hudyo, meron silang kakayahan na ligtas nila yung mga sarili nila. So nagpataw sila ng decree para mailigtas nila ang sarili nila. At ang nangyari, lahat po ng mga Hudyo ay natalo nila ang mga nagtatangkang pumatay sa kanila. And ang nangyari, and the result of this, all of the Jews in Persia were saved because of Queen Esther's life. Sige, palakpakan natin ng Lord. Nirisk ni Queen Esther na magpakita sa hari kahit walang golden scepter, and yet tinanggap siya. Look at the favor of God through Esther's life, na willing niyang ibigay ang sarili niya para lang maligtas ang bayan. Amen. And up until today, did you know that up until today, the Jews around the world are celebrating Purim. They are celebrating Purim. They are remembering what Queen Esther did, o yung ginawa ni Haman na nag-toss ng dice. Yung lahat, naalala niyo yun, yung kwento ko? Sineselebrate nila yun dahil hanggang ngayon buhay ang mga Hudyo. Look at how God's sovereignty. Nakikita ninyo sa kahit papaanong paraan, hindi man present ang Lord sa story, and hindi man present ang pangalan ng Lord sa Bible, sa story, and yet His hand is over everything. Anong nangyari sa kay Mordecai? Tingnan nyo to sa Esther chapter 9 verse 3 to 4. For Mordecai had been promoted in the king's palace. Na-promote si Mordecai dahil nga nailigtas niya ang assassination ng hari ng 2 beses. Tapos, tingnan nyo to sa Esther chapter 10 verse 3. Mordecai the Jew became the prime minister with authority next to that of King Xerxes. At lahat ng kailangan ng mga Hudyo during this time ay napoprovide. Why? Because God was moving behind the scene. May mga bagay ba sa buhay mo na parang hindi nagme-make sense? Let me encourage you once again. You were born for such a time as this. You are born for such a time as this. And just like Queen Esther risking her life, we as well, because of what Jesus Christ did for us, we can now lay down our lives for the Lord. Tingnan niyo po ang sinabi sa Mark chapter 8 verse 35. For whoever wants to save their life will lose it. Kung sino man ang ililigtas ang kanyang sarili, mawawala ang kanyang sarili. Hindi niya maliligtas ang kanyang sarili. But whoever loses their life for me and for the gospel, they will save it. They will save it. Let me encourage you with this. The more that you are saving your life for your own, and you are not surrendering your life to the Lord, you will lose your own life. But if you gave your life up for the Lord, you will gain it. What does profit a man that he gains the whole world and yet loses his soul? Ano yung makukuha mo na mawawala? Meron ka nga mga bagay dito sa mundo pero wala naman ang kaluluwa mo, patay. And just like a point in time in history, makikita natin that God has orchestrated everything that happened in this book. Amen? Makikita natin na sa anumang nangyari, kina Haman, kina Esther, Mordecai, the king, Xerxes, all of these things is because God is sovereign and because the people took part in God's sovereignty. They humbled themselves in prayer. They fasted. And even at the point of time, remember this, no? Esther was born for such a time as that. Amen? Dahil sa nangyari sa posisyon ni Esther, naligtas ang maraming Hudyo. And did you know, on Galatians chapter 4, verse 4, I want to encourage you with this. Galatians chapter 4, verse 4. If Esther was born for such a time as that, remember this, on Galatians chapter 4, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, next verse, born under the law, to redeem those who are under the law, that we might receive adoption to sonship. When the fullness of time had come, Jesus came in the flesh. Not to save just the Jews,
but to save all of the people who will believe in His name by faith. At ikaw ngayon, kapatid, nandito ka at hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito because the Lord wants you to see and understand the salvation He has for you. Na siya mismo pumunta at nag-intervene dito sa lupa para maligtas ka niya. And let me end with this. No, the unfailing faith of Queen Esther. Esther had an unfailing faith in God because Queen Esther submitted herself to a godly person, empowered herself through fasting, and risked her life to save His people. Let me remind you once again that you are born for such a time as this. Ikaw ay pinanganak sa mga panahon na to na hindi mo man naiintindihan, but you have a specific purpose. You may not see the hand of God over everything. You might feel that everything is like falling down, parang wala ng pag-asa, hopeless na ang lahat, kasi parang hindi mo ramdam ang presence ng Lord. But remember this truth, you are born for such a time as this. May plano ang Diyos para sa'yo. Let me encourage you with this once again. He saved you because you were created to glorify Him. Pinanganak ka at nandito ka sa oras na to para makilala si Kristo because you are meant to glorify God. You were born to praise the Lord. You were born to worship Him. This is your very purpose, is to glorify God over your life. Amen. Look at this. God has a purpose in mind for your life. Your life matters. Let me encourage someone na nalulungkot ngayon at somehow hindi mo alam, parang wala ng purpose ang life mo, wala kang kapupuntahan. Let me encourage you with this. God has a purpose in mind for your life. Your life matters. Yung buhay mo nagmamatter yan, kapatid. He has a plan for you. Amen. Your life will be the reason why people will praise God's glorious grace in the person of our Lord Jesus Christ. Yung buhay mo ang magiging dahilan kung bakit maraming tao ang magpupuri sa Diyos dahil totoo at tunay ang biyaya niya sa buhay mo. Ito po yung ibig sabihin niya. Ganito kahalaga yung buhay na meron ka. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi ka basta-basta. Sa kabila naman, you have a purpose. You have a purpose. Niligtas ka ng Diyos at hanggang ngayon nararanasan mo ang biyaya ng Diyos para yung pamilya mo, para yung mga kaklase mo, para yung mga ka-workmates mo, mga kaibigan mo sa labas, makita nila na wait lang, totoo yung Diyos dahil yung buhay niya punong-puno ng biyaya ng Panginoon. Saglit lang, anong meron sa'yo? Oo nga pala, Kristiyano ka na pala, niligtas ka na pala ng Panginoon, purihin ang Diyos. Imagine this. Imagine yung mga tao, naniniwala sila na may Diyos na buhay dahil sa buhay mo. Because you are born for such a time as this. Sige po, tayo po tumayo. And can we just worship the Lord this afternoon while we are taking our Holy Communion? Manatili tayo sa diwa ng pagsamba sa Diyos. Remember your purpose. Your life matters. Your life the Lord will use your life for His glory. Amen. Hallelujah. You have a purpose.